Dahil nga nakikrave ako ng lechon manok pero nga wala tayong oven, may solusyon ako dyan. Tara, samahan nyo ako. Hi guys, panibagong araw, panibagong mini vlog na naman tayo. Mahigit 2 buwan na nga itong manok sa loob ng freezer ko. Kaya naman for today's video ay napapanahon na siya para lutuin. Bali kinuha ko na dito sa loob ng freezer. At ngayon naman ay kumuha ako ng malaking bowl para dito ko ilalagay yung manok. Kasi nga ang gagawin ko muna dito ay bababad ko sa tubig syempre para matunaw yung yelo. Naglakad na nga ako papunta sa kusina para dito ko ibabad. Agad-agad ko na nga binuksan itong gripo para malagyan ng tubig itong malaking bowl. Pagkatapos ko nga malagyan ng tubig ay itinabi ko muna. Dahil hindi pa ako nakakapagsaing ay magsasaing muna ako. Bali tatlong takal na bigas lang yung sasaingin ko ngayon. Sakto nga lang ito sa pang isang araw na kain ko. Huhugasan ko nga lang ito ng 2 beses. Pagkatapos ko mahugasan, pinunasan ko lang yung puweta ng rice cooker para hindi naman basa kapag isinalang. Dahil nga namili ako doon sa loob ng store namin bago ako umuwi. Kaya naman sa mga puntong ito ay aasikasuhin ko muna. Tinanggal ko na nga dito sa loob ng plastic. Mapapasana all ka na lang talaga. Tinatanggal yung mga plastic. Charot lang. Ang pinamili ko nga ay ihahalo ko lang ito sa lulutuin ko ngayon. Ay bumili nga pala ako ng lemongrass. Kaya ayan, hinugasan ko na. Bumili din ako ng dahon ng sibuyas. Kaya ayan, hinugasan ko na at binalik ko lang yung pinakadulo na ugat niya. Tapos pinaikot-ikot ko lang siya ng ganyan. Kagaya ng pagpapaikot ng jowa mo sa'yo. Bumili din ako ng 2 pirasong lemon. Pero isang lemon lang yung gagamitin ko. Kaya ayan, hinati ko na. Hindi ko na pinitpit yung lemongrass kasi maingay. At sa mga oras na yan ay may natutulog. Binalik-balik ko lang gamit ang kamay ko. At ayan, pinaikot-ikot ko na lang din. Kumuha din ako ng isang buong bawang. Pero 6 na cloves lang yung gagamitin ko. Tinanggal ko lang yung matigas na part niya saka ko pinitpit. Ganito din ba kayo kapag magbabalat ng bawang or gumagamit kayo ng almeres? Ginayat ko nga lang din pala into medium size yan. Ayun naman, maghiwa tayo ng isang buong sibuyas at tatanggalin ko lang din yung matigas na part niya. Same lang din ang pagayat ko dito sa sibuyas. At eto na yung mga requirements natin. Dahil gagamit tayo ng oyster sauce at tuyuin mong jowa, kinuha ko na dito sa loob ng kwarto. Sinabay ko na din itong pulang asukal. Ayan, nakumpleto ko na yung mga requirements natin. Dumako na tayo dito sa ibinabad kong manok. Uhugasan ko lang ito ng mabuti hanggang sa matanggal yung dugo-dugo niya at yung mga balahibo. Paulit-ulit ko lang ito hinugasan para matanggal talaga yung amoy niya. Tapos magpipiga lang ako ng isang buong lemon dito sa malaking bowl. Pipigain lang natin ito hanggang sa lumabas yung sariling katas niya. Sunod naman ay tatansyahin ko lang ang paglagay ng tuyuin mong jowa. Syempre maglalagay din tayo dito ng oyster sauce. Lagay lang ako dito ng 2 kutsara or depende sa'yo. Tapos 2 kutsaritang pula na asukal. Yung mga ginayat ko kanina ay ilalagay ko na din dito. Inuna ko na nga yung luya. Sunod naman yung bawang at sibuyas. Lagay tayo ng kunting asin. Para maging malinamnam at masarap ay maglalagay din ako dito ng magic sarap ako. Syempre para maging mabango kagaya mo, maglalagay tayo ng dahon ng laurel at durog na paminta, yung tipong aatsingin ka. Optional lang din itong hot paprika na inilagay ko. Ayun naman, mekos-mekos na natin yan boy. At syempre hindi natin pwede na hindi tikman, kaya titikman muna natin kung tama lang ba yung lasa. Dahil nakulangan ako sa lasa, ibinuhos ko na itong isang pack ng magic sarap para hindi masayang yung pinagpigaan natin ng lemon. Ipapahid ko nga ito sa buong katawan ng manok. Kaysa naman ipahid ko sa'yo yan. Charot lang. At ngayon naman papalamanan ko na itong isang buong manok. Para maging mabango at para maging masarap, pinasok ko na nga yung tanglad at dahon ng sibuyas. Para magkaroon ng kunting sipa ay maglalagay din ako dito ng 3 pirasong siling labuyo. Ganito din ba ang proseso nyo sa paggawa ng manok? Malinis naman yung kamay ko kaya walang problema. Naghugas ako ng 10 beses. Dahil wala akong ziplock, itong ordinaryong plastic na lang ang ginamit ko. Bali inilagay ko nga yan sa plastic para i-overnight doon sa loob ng ref. At syempre hindi pwede yung manok lang ang ilalagay natin dito. Syempre isasabay din natin yung sauce niya para maging masarap at manuot yung lasa dyan sa laman ng manok. Ngayon naman, isasald ko lang ito ng mabuti para hindi siya makahinga dito sa loob ng plastic. Charot lang. Ayan, dahil nailagay ko na sa plastic, ay ilalagay ko naman dito sa malaking bowl. At syempre, tatakpan natin ito para hindi lumabas yung amoy niya. Takpan natin ng mabuti kasi i-overnight natin ng 1 taon. Charot lang. Binuksan ko na nga agad-agad yung pintuan ng ref. Dito ko nga ilalagay sa loob ng ref, alangan naman sa cabinet. Charot lang. Ayan, dahil nailagay ko na ay magpapaalam muna ako. Kita-kits na lang tayo after 1 year. Pagkalipas ng 1 taon at 1 minutes ay binuksan ko na nga yung pintuan ng ref.
pagkatapos ng isang araw ng pagpapahinga niya ay kinuha ko na nga dito. Dali-dali ko na nga binuksan yung automatikong lutuan. Yun naman ay magsasalang tayo ng malinis na kawali. Maglalagay din ako dito ng kunting-kunting mantika. Bali pinainit ko lang yung mantika saka ko isinalang itong isang buong manok. Mahinang apoy lang dapat dito para hindi masunog. At alalay din sa pagbabaliktad. Syempre wag ka rin mapapagod kakabaliktad dyan. Nung medyo nakita ko na yung pangarap ko dito sa isang buong manok, binuhos ko na nga dito yung pinagmarinitan niya. Kailangan buksan-buksan nyo din para hindi matuyo yung sabaw niya. Kapag ganito na yung itsura niya, ibig sabihin yan ay malapit na siya maluto. Pagkatapos nga ng mahabang pasensya ay ito na nga ang resulta. Luto na. Dali-dali na nga ako nagsandok para makakain na. Gutom na din kasi ako. O ayan, unang subo para sa'yo. Grabe, hindi ko akalain na ganito pala kasarap ang pagkaluto ko dito. Sobrang bango at nangingibabaw talaga yung amoy ng tanglad. Parang parehas na din yung lasa sa binibili kong lechon manok sa labas. Hindi ko na kailangan kumain sa labas or bumili kasi ako na mismo ang gagawa. Dahil ganito lang pala kadali ang paggawa ng lechon kawali. So ayun lang, bye bye!